Sound check. Ako nga pala si Makmak. Bago lang dito sa voice recording. Diyan nga ay sabi ko, magandang gabi sa inyo. At yan nga, ako ay naglalakad sa kalsada. Kasi ako ay nagugutom. Gusto kong kumain. Gusto kong busugin ang bulati sa aking tiyan. Ay, sorry. Oh, dyan nga pala ay napadpad ako sa isang food stall. At nag-order ako ng Paris Overload worth 120. Ala nga, ang sarap-sarap dyan. Kaso nga lang, may problema si kuyang nalaman. Alam nyo ba kung ano ang nalaman niyang problema? Hindi niya nadala ang ingredients ng Paris Overload niya. Ayan, si Kuya ngayon nag-iisip ng paraan. At napagdesisyonan niyang umuwi muna sa kanila at kukunin niya ang Paris Overload kasi nakalimutan daw niyang dalhin. At dyan nga, nagpaalam si Kuya at inabilin muna niya sa akin ang pagbabantay sa kanyang food stall. So, naging tagapagbantay pa ako. So, yun nga, si Kuya, pinabilisan ng takbo ang kanyang motorsiklo para kunin ang ingredients ng Paris Overload na in-order ko. At charan, ang bilis lang niya, nakabalik siya agad. Dala-dala sa supot ang Paris Overload ingredients. At dyan nga, nagmamadali na si Kuya na i-prepare ang order kong Paris Overload. At nagsuot na siya ng mahiwaga niyang itim na apron. Kuya, yan, ano mo na, isuot mo na. Sabi ko, itim na apron, sinuot mo na eh. Tagal. O, ayan, nakita niyo na, sinuot na ni Kuya ang itim na apron niya. At ngayon naman ay i-prepare niya na ang Paris Overload na in-order ko. Kasi nga, gutom na ako. At dyan nga, may pa-video-video pa ako habang nag-prepare siya ng Paris Overload na in-order ko. At dyan naman sabi ko, habang nag-prepare si Kuya ng in-order ko, ipiprepare ko na rin ang bayad ko. Wala akong makitang 20 pesos kaya 150 na lang ang nilabas kong pera. At dyan nga, inayos-ayos ko pa ang perang pangbayad ko kay Kuya. Teka lang, nawalan ako ng sasabihin. Wait. At dyan nga, si Kuya, si Kuya ay binidyohan ko uli at piniprepare niya na tinatapos niya na ang in-order kong Paris Overload. At to tell you guys honestly, malinis naman ang food stall ni Kuya, pati ang paligid ng kanyang pinagpwestuhan. At yan nga, nilagay na ni Kuya ang aking Paris Overload na 120. Meron pa yang toppings na roasted garlic. At na-amaze ako sa serving ng kanin nila Kuya. 2 piraso, 2 cups, at yung isa may toppings pa na roasted garlic. O, di ba saan ka pa? So, mabubusog ka talaga. So, dyan nga, ay piniga ko na ang kalamansi at nakalimutan kong hindi isama ang buto ng kalamansi. At ito pang pangalawa. At doon nga kanina ay inabot na ni Kuya ang sukli ko. Ayan. So, ano pa kayang susunod kong gagawin? Kinuha ko ang patis. At nilagyan ko ng patis ang aking Paris Overload. Hindi naman yun marami masyado. At tinaktakan ko na rin ng ground black pepper ang Paris Overload. At kinuha ang chili sauce. Ayan. At hindi ko pa talaga binuksan. Paano nga pala bubuksan yung isa kong kamay na kaghawak sa cellphone at isang kamay yan pinagmekos-mekos ko muna. Hala ka! Nakita nyo bang umuusok pa? At dyan nga, nilagay ko ang aking sukli sa may wagang black wallet ko. Ayan na nga. May patutingala ka pa. Alam mo, di ka na dyan gutom na gutom. Yun nga,
Nagbibida-bida pa siya. Kunwari, wala namang size kasi nag-voice over ako. Uy! Oh, ayan. Tikman mo ng sabaw. Anong lasa? Masarap naman. Malinamnam. Ganun ba? Sige. Ipagpatuloy mo na yung pagtsibog mo dyan nang maibsa na yung guto mo. Nang makakain na rin yung mga bulati sa tiyan mo. Oh, inamoy pa talaga yung garlic sauce. Chili garlic sauce. Inamoy niya pa talaga yan ha. And to tell you honestly guys, nagsisi ako bakit marami akong nilagay na chili garlic sauce sa aking Paris overload kasi maanghang talaga siya. Oo, maanghang ba talaga? Oo, ang anghang. Grabe, lumabas nga yung sipon ko dyan. At dyan na nga, kitang-kita nyo naman yung yung rice din nila. Meron ding roasted garlic toppings. O, dyan nga, binuksan ko na yung isa pang kanin. Akala mo naman talaga, malakas siya sa kanin. O, ayan, takaw tingin lang. At to tell you, honestly guys, kahit ganyan lang ako, ako yung taong hindi nagsasayang ng kanin. Kasi malaki ang respeto ko mga magsasaka na nagbibilad sa araw, maghapong nagtatrabaho sa bukid para lang mabuhay ang mga palay at makagawa sila ng butil ng bigas na kung saan kinakain nating mga Pilipino araw-araw, 'di ba? So sa mga taong nakakapanood nito, so tayo po ay huwag magsayang ng pagkain kasi ibigay na lang po natin ang respetong deserve ng mga magsasaka sa bukid, 'di ba? Nagtiyatiyaga silang mabilid sa araw, maulanan, magbantay sa kanilang palayan para meron tayong makaing bigas. So, para sa mga naging seryoso na ang vlog, na ang voice over. Okay. So, serious note para sa mga magsasaka dyan. Saludo po ako sa inyo. Saludo po ako sa inyo. Sa lakas nyo na ibinuho sa pagtatanim mula umpisa hanggang sa pag-ani nyo ng bigas. Maraming salamat po. At sa mga nanonood itong mga bata at kahit hindi na bata, so isipin po natin na marami pong taong hindi nakakakain ng 3 beses sa isang araw o meron man silang nakakain pero hindi sapat para maibsan ang gutom sa kanilang tiyan. So wag po tayong magsayang ng pagkain. 'Di ba po? Wag tayong magsayang ng pagkain. Isipin natin na may mga taong hindi nakakakain ng sapat at hindi nakakain sa tamang oras dahil wala silang kakayahang makabili ng pagkain. So, napaka-swerte natin na nakakakain tayo ng 3 beses isang araw at sapat, 'di ba? Wag nating sayangin ang pagkain. That's a very good message sa video na to. So, dyan nga, blurred yung video ko. Sinadya ko talaga para may effect. Uminom ako dyan kasi free naman yung water. So, unang inom, ubos yung tubig. At may pangalawa pa yan. Dyan. Hala, uminom pa talaga siya. At bumalik siya sa kanyang upuan. Kasi busog na siya. At dyan nga, sa susunod na video nito, ayan, simot ang Paris overload at ang 2 kanin o boss. At tumayo na nga ako, tumunta ako sa money vendor para bumili. At sa kasamaang palad, bahaw naman ang nabili ko. So yun lang muna sa video ito. Huwag kalimutang mag-like, subscribe at mag-comment. Bye-bye!